Welcome back to QrepubliC. Today is December 18th, 2020, Friday. Hyperdynamic acquired 593,470 shares of JFC. Conduct a preparatory works for the planned FOO of the ACEN Energy Company, including engagement of consultants and pre-filings with the relevant government agencies. So isa po ito sa mga topics na diniscuss po during the meeting of ACEN Energy Company yesterday. Solanda Enterprises owner Jefferson Ngo bought 25 million shares of Fruitas. Mega World buyback transaction is already at 957 million out of 5 billion pesos. So check po natin yung mga news na yan later, pati na rin po yung reaction ng ating market. Yung mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are dito CME, Chelsea, MRC, AC Energy, GT Capital, JFC, Ayala Land, IRC, PX, Maxis, Mega World, Pure Gold, Basic Energy Corporation, and Fruitas. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Dito CME, close today at 7.93. Meron po tayong pagtaas sa 2.72% sa kanya from its previous closing price na 7.72. Umakyat po tayo today hanggang 7.96 ang trades natin. 6,120 today, very active. And net foreign na negative 9.89 million. Today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni dito CME, meron pa rin po tayong resistance around 8.10 peso area and then support around 7.62 area. Checking our momentum dito sa ating stochastics, very good momentum pa rin po yung nakikita natin dito kay dito CME. We are still trading above the 80 level, so we are still in the overbought area, and then yung blue line natin is still nakakross over dito sa ating red line. Pero we are now heading towards dito sa ating parang resistance level around 101, and if we are going to mirror it dito sa ating chart, it could be na yung 101 level natin is this area, 8 peso area. So not necessarily exactly 8.10, so it could be 8.05, 8.06, or at least 8 pesos. And then we are speculating na after mangyari yon, medyo magpo-pause muna tayo dito under the 8.10 area. So hopefully ganun pa rin kalakas yung ating momentum para dito lang tayo mag-consolidate ng 2 or 3 days below 8.10 area para magkaroon tayo ng bounce back. Kasi if we're going to check yung current na ginagawa natin dito kay dito CME, yung candlesticks natin upon reaching itong resistance level is nagkakaroon tayo ng parang pause. Same thing nung nangyari dito, noong December 14, nagkaroon tayo ng pause. So we are speculating upon reaching itong 8 peso area is magkakaroon din tayo ng pause bago tayo magkaroon ng bounce back sa kanya. And kung i-double check din natin yung volume na nakikita natin sa kanya, so yung meron tayong buying volume today, pero kung i-mirror natin siya, same lang siya nung nangyari noong December 14. So it could be na after neto, after maybe by next week kapag nauntog tayo dito is yung magkakaroon tayo ng red candlestick below 8.10 area. So pretty much meron tayong ino-observe na uptrend dito kay dito CME kung saan nakikita natin na supported ito ng ating moving average 9, pero along the way habang tumataas itong ating candlestick, tataas din itong moving average 9, and kapag malakas pa rin yung momentum natin, ang magiging support na natin dito is moving average 20. Pero so far, it is being supported by moving average 9. And sa pattern na ginagawa ni dito CME, there is a chance na upon reaching 8 peso area, is mauntog tayo dito and mag-close tayo below 8.10 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Chelsea closed today at 5.42. Meron po tayong pagtaas na 1.50% sa kanya from its previous closing price na 5.34.
Umabot po tayo hanggang 5.52 today. Ang trades natin, 571. And net foreign na positive 27,000. Checking our net foreign indicator, today is our second consecutive trading day or para siyang continuation ng ating good net foreign indicator from December 9. Dito po sa chart ni Chelsea, meron pa rin po tayong resistance around 5.72 area and then support around 5.34 area. So balikan lang natin yung measure natin dito. So it has a measure of at least 6%. And currently, nagko-consolidate pa rin tayo dito kay Chelsea. And if we are going to measure how long na tayo nagko-consolidate dito kay Chelsea, meron na tayo actually 23 bars or 23 calendar days. Equivalent po yan ng 35 calendar days. So more than a month na po tayo nagko-consolidate dito kay Chelsea. And kung titingnan po natin yung nangyari sa ating candlestick today, nagkakaroon po tayo ng compression sa kanya. So yung pinaka-highest na na-obtain natin today was 5.52. Pero kagaya po naman nakalipas ng candlestick, medyo nagkakaroon tayo ng price rejection and then na-compress nga po tayo dito pababa hanggang dito sa 5.42 area. Checking our momentum. So nag-bounce back tayo from our oversold area and then currently naka-cross up itong ating blue line sa ating red line. Pero it's still weak kasi nandito lang tayo sa 23 level. And yun nga po, kung babasahin natin yung ating candlestick is meron pa rin tayong price rejection na na-observe dito kay Chelsea. If we are going to look into our MACD, hindi pa po tayo naka-crossover dito sa ating red line. So, more on weakness pa rin po yung nakikita natin dito kay Chelsea. So, even though nagkaroon tayo ng green candlestick today because of the price rejection, we can still observe yung mga susunod na candlesticks natin na bumaba pa dito sa 5.30 area. And just like what happened, nagkakaroon po tayo ng buntot below 5.30 area. So, consolidation na pinapatibay naman natin itong support pero makikita natin na may mga lumalampas pa rin buntot sa kanya. So, sa may mga hawak pong shares dito kay Chelsea, so far nakikita po natin is more on consolidation. Hindi pa naman natin siya makikitang bumababa. And more on speculating na tataas itong si Chelsea upon finishing itong consolidation. Pero if you are looking for the area kung saan mag-add up kayo ng shares, it could be na dito kayo sa bandang 5.34 area. Mas maganda kung mabubulas pababa ng ating candlestick at doon kayo makasalo. Same thing sa mga gustong pumosisyon dito kay Chelsea. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. MRC closed today at 0.61. Meron po tayong pagbaba na 1.61% sa kanya from our previous closing price na 0.62. Umabot lang po tayo today hanggang 0.63. Yan ang po yung highest natin. Very active din siya. Meron tayong trades na 5,320 and net foreign na positive 2.64 million. So upon resuming dito po kay MRC, today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors and millions naman po yung pumapasok sa atin dito kay MRC. Dito po sa chart ni MRC, meron pa rin po tayong ino-observe na resistance level around 0.67 and then support around 0.61. So just a background again, after po malif yung ating suspension dito kay MRC, nagkaroon po tayo ng massive na pag-akyat sa kanya from its previous closing price no December 9. Nagkaroon tayo ng maximum na 53% and then puro profit taking na po natin nakita itong ating candlestick kahapon. So same thing sa nangyari today. May weakness pa rin po tayo nakikita sa kanya. So nag-open tayo ng 0.62 area. Umangat lang po tayo hanggang 0.63 and then nagkaroon pa tayo ng low as 0.58 and then nakaya naman natin umakyat dito sa 0.61 area. So checking our momentum, after po natin magkaroon ng bounce back from the oversold area, umakyat tayo dito ng maximum ng 59 level and then today yumuko tayo and nandito tayo sa 54 level. Ang maganda po dito sa momentum na ginagawa natin today is naka-crossover pa rin itong ating blue line dito sa ating red line. Pero mapapansin ninyo,
meron tayong pagyuko dito sa ating stochastics. So medyo nananalo po yung mga sellers natin and humihina po yung ating momentum dito kay MRC. And then at the same time, mataas pa rin po itong ating selling volume na nakikita sa kanya. Kahapon, nung nire-review po natin itong si MRC, we are speculating na medyo malakas itong si MRC and we are speculating na makita natin yung candlestick natin today below 0.67 area. Pero malakas pa rin yung ating sellers and ang parang nangyari sa kanya is parang sell on news. So maganda yung news, umabot siya hanggang dito 0.72 pero yun nga, nagkaroon ng profit taking. And kung talagang matibay kasi itong si MRC or kung talagang malakas siya, dapat nagkaroon tayo ng buying volume today. So dapat since bumaba na tayo dito sa 0.58, parang it's a good chance para sa mga nag-aabang kay MRC para mas mapataas itong si MRC. Pero medyo weak yung dating ni MRC and yun nga, nandito tayo ngayon sa 0.61 area. So checking our big picture dito kay MRC, meron naman tayong ino-observe na pataas na trend channel sa kanya kung saan supported ito ng ating purple line. And kung extend pa natin ito mabuti, itong ating trend line na ino-observe sa kanya, pumasok na po itong ating candlestick today. And unfortunately, we are speculating na masundan pa itong ating selling volume by next week, by Monday. So kung saan makikita natin yung ating candlestick na mag-i-end somewhere 0.59 or 0.58 area dito sa ating support level. And at that time, tataas na po itong ating si moving average line and magso-support na po siya dito sa ating trend line. And if that happens, magko-cross down po itong ating blue line somewhere dito sa 30 level. Pero medyo mataas pa rin yan. Kasi yun nga, meron tayo ditong parang support around 1.96. So, more on weakness po yung nakikita natin dito kay MRC. So, sa may mga hawak pong shares dito kay MRC, sa mga hindi pa nakapag-profit taking sa kanya, kung meron man kayo dito banda sa 0.50 area, I suggest if yung options niyo is mag-hold pa rin dito kay MRC, it's okay. Pero kung makabenta kayo at least a portion para makuha nyo rin yung gain ninyo, much better kasi we are still speculating na baka bumaba pa itong si MRC dito sa 0.58 level. So sa mga papasok po naman dito kay MRC, I suggest i-observe nyo po muna yung mga candlesticks natin siguro at least on Tuesday. Let's see kung anong gagawin ni MRC, kung i-maintain ba natin itong 0.58 or tatagusin natin to pababa. So check nyo po maigi yung magiging options natin for MRC. AC Energy closed today at 6.60. Meron po tayong pagtaas na 7.14% sa kanya from its previous closing price na 6.16. Ang trades po natin, very active din, 5,290 and net foreign na 5.97 million. So after po ng 2 trading days na meron tayong paglabas from the foreign investors, natumbasan naman po yun today. So almost 6 million po yung pumasok kay AC Energy today. Check lang po natin tong pinaka-latest news natin for AC Energy. So hapon, December 17, 2020, nagkaroon po sila ng meeting and the board of directors of the company approved the following. So yung una po, kakaroon sila ng financing for a solar plant project to be built in Arayat, Mexico in Pampanga through a secured loan for 100% of the total project cost up to 3.33 billion. So meron tayong loan na pinag-uusapan dito. So medyo bad points itong number 1 na to. And then second, financing for a wind farm project to be built in Ilocos Norte for up to 70% of the total project cost amounting to up to 7.48 billion pesos. So this one is a good points. And then, kung matatandaan po natin, good to go na nga po itong ating SRO dito kay AC Energy. So ang pangalawa naman na tinitingnan natin dito is conduct of preparatory works for the planned follow-on offering. So meron tayong FOO na ino-observe or parang ine-speculate na mangyayari dito kay AC Energy. So nabanggit na rin po natin yan sa mga previous video natin. Aside from the SRO, there will be an FOO.
and including engagement of consultants and pre-filings with the relevant government agencies. And yung pang-apat po is yung pag-increase ng kanilang authorized capital stock to comply with the requirements of the Securities and Exchange Commission. Pag nag-increase na po yung ating authorized capital stock, doon na rin po papasok yung ating FOO. So mauna po muna itong ating SRO. So pretty much maybe this is one of the reasons kung bakit tayo nakakita na ng move dito kay AC Energy ngayon. So you can double check this information. You can download this report nila galing sa kanilang meeting kahapon through Instagrams. Dito po sa chart ni AC Energy, meron na po tayong bagong resistance which is around 7 peso area and then support around 6.43 area. Checking our momentum today dito sa ating stochastics, napakaganda po ng ginawa ng ating stochastic level today or ng ating market. Nagtuloy-tuloy po yung pag-cross up nitong ating blue line heading po dito sa ating parang maximum level na 99. So napakalakas po ng momentum natin today and kitang-kita po hindi po siya parang yung normal na volume nung nagko-consolidate tayo dito kay AC Energy, kasi normal na volume natin dito is yung mga ganito kaliliit lang. The last time na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng volume was December 9, and then kung saan na-reach din natin yung ating resistance level, pero nagkaroon pa rin tayo ng price rejection dito kay AC Energy. So ang ina-speculate po natin dito kay AC Energy, there is a good chance that by next week is maabot natin tong 6.99 area kasi more on buyers yung nakikita natin sa kanya and ang laki po ng buying volume natin today. So there's a good chance by next week, not necessarily Monday or Tuesday, could be the whole week na unti-unti natin akyatin itong si 6.99 level, and ito po actually is may sukat na 8%. So we are speculating na once na-reach po natin ito is magkakaroon tayo ng pag-post sa kanya just like what happened noong December 9 and December 10 upon reaching itong resistance, since nagkaroon tayo ng post, nagkaroon tayo ng swing low. So hindi rin siya malayong mangyari dahil yun nga po, may sukat itong 8%. So sa mga nakahuli dito around 6.44 area, you can have a maximum 8% kung gusto nyo mag-trade or profit taking kaagad dito kay AC Energy. That's why we are speculating na upon reaching itong 6.99 is magkakaroon tayo ng swing low dito sa kanya. And then after that, we don't know kung magkakaroon na naman tayo ng panibagong consolidation or what. So what I'm trying to say is that kung gusto natin mag-profit taking, this is the best time, 6.99 area. Pero dun sa mga nag-iipon ng shares dito kay AC Energy, wag muna ngayon kasi packet siya. Pagka nagkaroon na lang ulit tayo ng swing low, let's re-evaluate kung magsiswing low ba tayo into another consolidation na naman ba, or swing low going to bounce back, babasagin itong 7 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. APX closed today at 1.82. Meron po tayong pagtaas na 0.55% sa kanya from its previous closing price na 1.81. Umakyat po tayo today hanggang 1.86. Trades natin 349 and net foreign na positive 19,000. Checking our net foreign indicator, after po ng 56,000 na paglabas kahapon, meron naman po tayong support today na 19,000 for APX. Dito po sa chart ni APX, meron po tayong resistance around 1.90 area and then support around 1.80 area. Checking our momentum, naka-cross up naman po itong ating blue line dito sa ating red line, pero they are about to meet each other, and we are currently trading here at the 49 level. So medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nakaangat dito sa 49 level. So medyo weakness pa rin po nakikita natin dito kay APX. And the last time na ni-review po natin ito is meron nga po tayong ina-observe dito na uptrending channel sa kanya na unti-unti niyang ginagawa pataas pati na rin pababa. Last time also, nagkaroon tayo ng box out area dito kung saan sinabi po natin ito yung parang mga
good place or good prices kung saan pwede tayong mag-accumulate ng share sa kanya or pumusisyon sa kanya. And if we're going to read itong candlesticks natin simula kahapon pati today is nagkakaroon po tayo ng price rejection upon reaching itong 1.80 area. So unfortunately, medyo weak pa rin itong si APX, and sa mga susunod na araw or by next week, pwede pa rin natin makita yung ating mga candlesticks dito sa loob ng ating box. So kung meron na kayong shares dito kay APX or kung nag-hold pa rin kayo dito kay APX, kung meron pa kayong mga buying power, pwede kayo mag-add up dito siguro mga sa 1.75 area para mas maging maganda yung position ninyo sa kanya. So same thing sa mga nagbabalak pumasok dito kay APX. So meron pa rin tayong mga ino-observe na lower high sa kanya, and meron pa nga rin po tayong price rejection dito. So akala natin nung nagtuloy itong ating green candlestick is magtutuloy din yung pagbasag natin dito sa ating 1.80 area, pero nagkakaroon pa rin tayo ng price rejection. And if we are going to check our volume, medyo wala pa tayo nakikitang significant volume sa kanya na pagtaas na parang ganito kalaki. So unfortunately, hindi pa rin natin siya makikitang umabot dito sa 1.90 area, and more on sa pagbaba pa rin siya dito sa ating box area. And if we're going to measure, kung sakaling mahuli natin siya, sabihin na natin dito around 1.75. Pag akit naman po niya dito sa 1.90 area is meron tayong parang maximum na 9% gain. Depending pa kung mahuli pa natin siya around 1.73. So sa mga nag-aabang po dito kay APX, check nyo lang po maigi muna, observe nyo po muna kasi there's a good chance na bumaba pa yung mga candlesticks natin dito around 1.75 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APX. GT Cap closed today at 636. Meron po tayong pagbaba na 2.15% sa kanya from its previous closing price na 650. Ang highest po natin today is 650 as well. Trades natin 1,200 and net foreign na negative 36 million. Today is our third consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors, pero makikita natin na actually nag-start siya ng December 7, then mangilan-ngilan lang po yung pumapasok na support. Pero so far, generally speaking, for this week, para po kay GT Cap, wala po tayong support coming from the foreign investors. Dito po sa chart ni GT Cap, meron po tayo ditong resistance around 660 area and then support around 630 area. Checking our momentum, dito po sa ating stochastics, makita po natin na parang meron tayo ditong support around 53 level, and then makita rin natin yung parang ating pag-slide down or lower highs dito kay GT Cap. So signifying na nasa weak position tayo ngayon, and we are currently trading dito sa level 62. If we are going to read itong ating mga candlesticks dito kay GT Cap, so meron po tayo ditong nanonotice na price rejection upon reaching itong 650 area, and nakita nga natin na butas pababa itong ating support level, and bumaba tayo today as low as 630, and we can still speculate na pwede pa rin tayong bumaba dito by next week sa kanya. So meron tayo ditong binax out na area last time kung saan pwede natin ma-observe itong si GT Cap, kasi nga po nagkaroon din tayo dito ng price rejection sa kanya. So again, we are speculating that by next week, bababa po yung ating candlestick below dito sa ating 630 area. Kumbaga, yun yung swing low na makikita natin sa kanya. So just like what happened nung November 20 or November 23, after i-reach itong resistance areas, nagkaroon tayo ng swing low dito kay GT Cap. So ayun din yung in-speculate natin. After nating magkaroon ng parang peak dito sa 664 is magsi-swing low muna tayo sa kanya. Base naman sa ating momentum, maganda naman yung support natin dito. Kumbaga parang constant naman yung pagtitrade natin above 53 level area. So swing low lang yung naasahan natin sa kanya, then magkakaroon ulit tayo ng bounce back sa kanya. So once nagkaroon tayo ng swing low, kung may hawak kayong shares and meron pa kayong buying power, especially pwede kayong mag-add up pag nakita pa kayo ng mga red candlestick dito. And same thing
sa mga gustong pumasok dito kay GT Cap, itong area na to, dito sa naka-box out natin. So as low as possible, mas maganda para mas maging maganda yung position ninyo kay GT Cap. And yun na nga lang, pati yung factors natin dito sa volume is humihina. So more on weakness and more on consolidation yung makikita natin dito below 636 area. So swing low muna tayo dito. From this area, swing low muna tayo dito. And then siguro little consolidation. And then bago tayo akyat. And then ita-challenge ulit natin tong 660 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for GT Cap. JFC close today at 204. Meron po tayong pagbaba na 1.07% sa kanya from its previous closing price na 206.20. Ang trades natin 3,010 and net foreign na negative 55.4 million from December 10th up until this time, December 18. Wala po tayong support coming from the foreign investors and puro millions po yung lumalabas dito sa ating kay JFC. Update lang po tayo kay JFC. Ito pong si Hyper Dynamic na affiliate ni JFC have acquired a total of 593,470 shares from December 10 to December 18. So currently ito pong si Hyper Dynamic, meron na po siyang hawak na 275 million shares dito kay JFC. However, I don't know until when sila bibili ng shares dito kay JFC. I'm trying to find or search kung meron silang parang span of time in acquiring shares dito kay JFC. Unfortunately, wala po akong makita. So, kung sino man po sa inyo yung makakapag-share, kung hanggang kailan natin ma-observe itong si Hyperdynamic na bumili ng shares, paki-comment lang po dito sa video natin para ma-share din po natin sa lahat. Kasi this is a good help para po ma-maintain natin yung price dito kay JFC. Ma-observe pa rin natin yung pagtaas ni JFC and makatulong na rin po sa lahat. Dito po sa chart ni JFC, meron po tayong resistance around 209 area and then support around 201 area. Checking our momentum, we are currently here at the level of 71 and it's noticeable after po nating ma-reach itong ating overbought area kung saan nagkaroon tayo ng strong momentum, dire-diretso po yung pag-angat ng ating blue line dito sa ating red line, nagkaroon na po tayo ng slide down sa kanya. So beginning December 9, hindi pa po nagko-cross up ulit itong ating blue line sa kanya. So more on weakness yung nakikita natin sa kanya and makikita nyo naman po yung parang pattern na ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng lower highs and mostly puro mga selling candlestick yung nakikita natin dito kay JFC. And the last time na nireview nga po natin ito si JFC is that we are speculating na bababa po tayo dito sa binax out na area natin kasi nagkaroon tayo dito ng parang sign of weakness noong December 10 na hindi pa po ready yung market na basagin itong 209 area. So unti-unti po bumababa tayo dito kay JFC, still signifying na strong po itong ating 209 and mukhang magkakaroon pa nga po tayo ng swing low dito sa ating box na area. So manonotice po natin yan dito sa mga nakaraang candlestick natin kung saan na-reach po natin yung resistance na nagkakaroon tayo ng swing low. Same thing with this one. And so ang in-speculate po natin dito kay JFC is that yun nga po, yung na-reach natin itong ating resistance nito, magkakaroon naman po tayo ng parang swing low sa kanya. So by next week, we are speculating na ma-meet natin yung mga candlestick natin somewhere here sa binax out na area natin. So kung nag-accumulate po kayo ng shares dito, kung nag-invest po kayo kay JFC, ito yung ating best time kapag bumaba na yung candlestick natin na mahuli yung ating candlestick and dito tayo pwedeng mas magkaroon ng add up sa kanya kasi yun nga po yung binulugan din natin dito last time is ma-observe natin magko-cross down itong ating candlestick sa ating moving average 9 and even dito sa ating moving average 20. So yun nangyari today, nag-cross down na tayo sa moving average 9. So sa mga susunod, maaari din mag-cross down pa tayo sa moving average 20. So same thing sa mga gustong pumasok dito kay GFC. That's the best time na pwede kayong pumposition sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for JFC. Ayala Land close today at 41.90. Meron po tayong pagbaba na 0.20%.
24% sa kanya from our previous closing price na 42 pesos. Ang trades natin 5,460 and net foreign na negative 13.18 million. Checking our net foreign indicator, after po ng pagpasok dito sa kanya ng 13 million, lumabas din po kagad yung 13 million today. So this is our first day na wala pong support coming from the foreign investors from yesterday. Dito po sa chart ni Ali, meron po tayong resistance around 42.80 area and then support around 39.80 area. So checking our momentum, napakaganda po ng momentum ni Ali. We are trading here in the overbought area and then medyo may pagyuko lang tayo dito sa ating blue line pero hindi pa naman siya nagko-close down dito sa ating red line. So we are here currently sa 96 level. If we are going to check yung parang ating nagiging resistance dito kay Ali is around 100. So nagkaroon lang tayo ngayong sa level natin dito sa 98. Pero napaka-active po ni Ayala Land today. So more than 5,000 yung ating trades. And then, hindi rin naman usual na maliliit na buying volume yung ginawa natin today. So, malaking buying volume yung ginawa natin today. So, very strong pa rin po yung ating trend na ino-observe sa kanya. Itong pataas na trend line sa kanya. And then, we are speculating that there is still a good chance na ma-reach natin tong 42.80 area. So, makikita po natin sa history natin dito kay Ali, upon reaching yung resistance is nagkakaroon tayo ng pause sa kanya and then magkakaroon tayo ng swing low. So, unti-unti po natin nire-reach itong 42.85 area. So, it could be na upon reaching itong 42.85 area is magkakaroon tayo ng pause. So, unti-unti rin tayong bababa dito kay Ayala Land and then magkakaroon na naman tayo ng swing low kung saan kagaya ng previous pattern natin is na breakdown natin yung ating moving average 9 and moving average 20. So same thing dun kay Jollibee, patuloy din naman yung pagtaas niya. Kaya lang kapag ka nare-reach natin yung parang mga resistance levels natin, is nagkakaroon tayo ng pause and then medyo tumatagal tayo and nagkakaroon pa tayo ng swing low. So dito kay Ayala Land, kung meron kayong hawak ng shares dito kay Ayala Land, kung gusto nyo mag-take profit sa kanya, dito sa 42 area, yung pwede. Pero kung gusto nyo naman mag-add up sa kanya, just wait for a red candlestick. Especially kapag mababasag natin pababa yung moving average 9 and moving average 20. So, syempre, nasa blue chip tayo, mabagal talaga yung galaw niya and patience yung kailangan natin dito kay Ayala Land. Hindi siya pwedeng lumipad kagad. So, more on investment type dito si Ayala Land. So, sa mga gusto rin pumasok dito kay Ali, medyo nasa middle na tayo or pa-peak na tayo dito sa ating resistance, mas maganda, mas maabangan nyo siya once na nagko-cross down tayo dito sa ating mga moving averages. So, dun magandang position kay Ayala Land. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Ali. IRC close at 1.60 today. Meron po tayong pagtaas na 1.91% sa kanya from its previous closing price sa 1.57. Trades natin 240 and net foreign na 7,800. Today is our third consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors pero it's noticeable na medyo mababa po yung pumasok dito kay IRC today. Dito po sa chart ni IRC, meron pa rin po tayong resistance around 1.60 area and then support around 1.50 area. Checking our momentum, naka-cross up naman po itong ating blue line sa ating red line pero hindi pa rin tayo ganun kalakas. Nasa 46 level pa rin tayo and may kita naman po natin yan sa ating ginagawang volume. So may mga buying volume na pumapasok dito kay IRC pero nasusundan po kagad siya ng mga selling volume. That's why hindi pa rin po tayo makaangat-angat sa ating momentum or dito sa ating stochastics kay IRC. So the last time na nireview po natin itong si IRC, may ina-observe po tayong long consolidation sa kanya. So currently, we are trading dito ng mga 27 bars na or 27 trading days, 42 calendar days. So magdadalawang buwan na po tayong nagko-consolidate dito kay IRC. So weak pa rin po yung nakikita natin dito kay IRC. And then nakita natin today itong ating candlestick. Nagkaroon lang tayo ng high as 1.61. Pero yung mga nakaraan po natin kasi is nare-reject pa rin itong 1.61. And just like what happened today, na-reject pa rin siya.
and then nag-close naman tayo sa 1.60. Though nagkaroon tayo ng buying volume, pero hindi siya ganoon kalaki para ma-consider natin na magkaroon tayo ng parang first strength na mabasag itong 1.64 area. So we are still more on consolidating na even though or kung magkakaroon man tayo ng panibagong green candlestick is marireach lang natin itong 1.64 and then bababa pa rin tayo dito kay IRC. So same thing po sa last time na ni-review natin. Much better kung ma-observe natin yung ating price na bumaba below 1.54. So siguro kung makasalo kayo ng 1.53 or 1.52 mas maganda para kapag nagkaroon tayo ng bounce back going dito sa 1.64 area is meron kayong at least or maximum 7% gain. So more on weakness pa rin po yung nakikita natin sa kanya. And then i-highlight na lang din natin tong parang nakikita natin mga lower highs dito kay IRC. So hindi pa rin siya ganun ka-strong enough. So kung may mga hawak kayong shares dito, and nag-hold pa rin kayo, kung may buying power pa kayo, mas maganda mag-buy up kapag nagre-reach natin itong 1.54 or even lower para makapag-average down kayo. And sa mga gustong pumasok dito kay IRC, I suggest wag muna kayong pumasok kasi baka maipit lang kayo once na mag-bounce back pababa tayo dito from 1.64 area just in case. So check niyo po maigi yung magiging options natin for IRC. PX closed today at 5.12. Meron po tayong pagbaba na 1.16% sa kanya from its previous closing price sa 5.18. Umakyat po tayo today hanggang 5.25. Trades natin 463 and net foreign na negative 600,000. So after po ng sunod-sunod na pasok ng ating foreign investments dito kay PX, this is our first day na wala pong support coming from the foreign investors and 600,000. So going into 1 million po yung lumabas dito kay PX today. Dito po sa chart ni PX, meron tayong resistance around 5.20 area and then support around 5 peso area. Checking our momentum, nasa overbought area po tayo pero it's noticeable yung pag-reach natin dito sa 91 area is nagkaroon na tayo ng parang pagyuko sa kanya. So checking our history, medyo kapag nare-reach natin yung peak natin, just like on this instance, yung peak natin dito sa 91 is nagkakaroon na po kagad tayo ng slide down sa kanya. So kagaya rin po nung nangyari nung October 9, pati nung November 9, nagkakaroon tayo ng slide down sa kanya. If we're going to read itong ating chart, so makikita po natin na meron tayong second weakness dito na sign kay PX upon reaching 5.20 area is nagkakaroon tayo ng price rejection. So ibig sabihin matindi po or malakas yung resistance natin dito. And then ma-observe natin or pwede tayong mag-speculate dito kay PX na bababa pa yung price natin dito sa kanya around 5 peso area by next week. And then, depending kung ma-maintain natin tong area na to kasi kung hindi, there's a good chance na bumaba pa tayo dito sa area na to. So, makikita po natin kumbaga parang nagso-support tayo dito sa area na to around 4.80 area. So, kumbaga parang ito yung ating first level of support. Kung hindi natin siya ma-obtain dyan, pwede pa tayong bumaba dito as low as 4.83 area. So, ang maganda naman sa ginawa na ito ni PX is yung the last time na nire-review natin siya is napigilan natin yung ating parang downtrend channel sa kanya. Kasi meron tayong mga lower highs na na-observe. So, napigilan naman. So, ang nangyayari ngayon is nagkakaroon tayo ng sideways sa kanya. However, kung medyo i-re-evaluate natin yung ating chart dito kay PX, meron pa rin naman tayong ino-observe na lower highs sa kanya. Medyo na iba lang yung takbo. Pero more on lumalaban na siya ngayon kasi nagkakaroon tayo ng sideways. So, agaya po ng sinabi natin is napigilan yung pag-downtrend neto ni PX. So, sa may mga hawak pong shares dito kay PX, weakness po yung nakikita natin ngayon. Meron tayong early sign of weakness. May dalawang candlestick na tayo nag-reject dito sa area na to. And then yung na-review nga natin tong ating stochastics. It's noticeable na upon reaching the peak is nag-slide down tayo sa kanya. And kung titingnan natin itong MACD, naka-crossover naman tayo. Pero once na magkaroon tayo ng panibagong red candlestick by Monday
or sa mga susunod na araw, ma-observe natin na magko-cross down na naman po itong ating MACD. So, indicator-wise, and pati na rin itong mga candlesticks na nakikita natin sa kanya, unfortunately, hindi pa natin mababasa itong 5.20 area. And kung nagpaplano kayong pumasok dito kay PX, I suggest i-observe nyo po muna. There is a good chance na bumaba tayo dito sa 5 peso area. And ito yung i-challenge natin kung matibay ba siya. Pero kung hindi, maximum pwede tayong bumaba dito around 4.80 area. Ito yung good place kung saan tayo pwedeng mag-add up. And then we will see. Hopefully, ito na yung parang ating support and wag na tayo bumaba dito sa 4.50 area. Pero be cautious pa rin kasi nasa in range pa rin tayo pag pumasok tayo dito sa box na to ng ating 4.58 to 5 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PX. Maxes closed today at 7.91. Meron po tayong pagbaba na 2.94% sa kanya from its previous closing price na 8.15. Umakyat po tayo today hanggang 8.20. Ang trades natin, 383 and net foreign na negative 225,000. Checking our net foreign indicator. Today is our first day na wala pong support coming from the foreign investors para po dito kay Maxes. Dito po sa chart ni Maxes, meron po tayong resistance around 8.20 area and then support around 7.80 area. Checking our stochastics, medyo may panghihina po tayo nakikita sa kanya kasi we are no longer trading in the overbought area plus nag-slide down na po itong ating blue line. And we are currently here at the 65 level. So, pero kung makikita naman natin, meron tayo dito parang support dito sa ating stochastics around 65 level. However, kung babasahin natin itong ating chart dito sa ating candlestick na ginawa today, so napakalaking red candlestick and malaking selling volume po yung nakikita natin today dito kay Maxes. And also, kung i-double check lang natin, meron na tayo ditong parang early sign of weakness noong December 10. So, nasundan po siya ng mga puro rejection or puro selling candlestick dito kay Maxes. So, double check lang po natin itong ating moving average 9, pati moving average 20. So, actually may ino-observe tayong pataas na trend dito kay Maxes. So, guhitan na lang natin din siya. So, from this time, noong October 20, hanggang sa ngayon, kung ito-double check naman natin, nasa loob pa rin naman tayo ng ating parang trend channel or trading channel dito kay Maxes na ino-observe natin kung saan supported naman siya ng ating moving average 20. Pero kung makikita natin, parang first time pa lang natin ma-breakdown itong si moving average 9 kasi previously, nagkaroon tayo ng parang dalawang candlestick na mabasag itong si moving average 9. So, apparently, baka medyo madagdagan pa yung pagbasag natin dito kay moving average 9 and baka mas mabasag natin itong si moving average 20 kasi makikita natin ang daming candlestick na nag-a-attempt basagin itong 8.20 area and then nag-i-slide down tayo sa kanya. So, baka po by next week is mas makita natin itong si Maxes or yung candlestick natin dito kay Maxes below 7.80 area kung saan magbe-bend down po itong ating moving average 9 pati si moving average 20 is magmi-meet po. So there's a good chance na mabasag natin tong trading channel or trend line na ino-observe natin sa kanya, pero it's okay kasi more on swing low lang na medyo more on consolidation yung makikita natin sa kanya. So ito pong support na nakikita natin sa kanya around 7.84 area is not that strong enough. Medyo weak siya, so set up your mind. There's a good chance na mabasag natin to pababa itong 7.84 area and there's a good chance na baka mag-maximum pa tayo dito ng 7.60 na ibabasa kanya. So i-highlight lang natin tong area na to kasi there's a good chance na dito natin makita yung mga susunod na candlesticks natin dito kay Maxes. So baka magkaroon tayo ng long consolidation muna dito kay Maxes or pinakamababa niyang swing low bago tayo mag bounce back dito sa kanya. So sa may mahawak pong shares dito kay Maxes, ito yung area kung saan pwede tayo mag-add up
And same thing sa mga gustong pumasok kay Maxes, I suggest wag muna po kayong pumasok as early as now or as early as Monday. I-observe nyo po muna, medyo malakas yung ating selling volume and bumababa po itong ating stochastics, and then at the same time, kung i-check niyo yung MACD, hindi pa po tayo naka-crossover dito sa ating orange line. So yung momentum natin is medyo pababa pa. That's why we are also speculating na pwede pang bumaba yung price natin dito kay Maxes. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Maxes. Pure Gold closed today at 40.35. Meron po tayong pagbaba na 1.34% sa kanya from its previous closing price of 40.90. Umabot lang po tayo today hanggang 41.10. Trades natin 3,410. Very active, and net foreign na negative 119 million. So far, wala pa rin po tayong support coming from the foreign investors, and noticeable po na 3 digits yung lumalabas dito kay Pure Gold since yesterday. Dito po sa chart ni Pure Gold, meron po tayong resistance around 41 peso area and then support around 39 peso area. Checking our stochastics, we are still in the oversold area, and then yung blue line natin is naka-cross down dito sa ating red line. So we are now heading towards dito na naman sa ating support level sa negative 1 area. If we are going to mirror that into our chart, there's a possibility na ma-reach natin itong 39 pesos bago tayo magkaroon ng bounce back sa kanya. So medyo matagal na natin ding in-observe itong si Pure Gold, and more on consolidation or more on sideways yung nakikita natin sa kanya between 41 to 44 area. So kagaya kahapon, very active din naman itong si Pure Gold. More than 3,000 din yung trades natin today. So medyo significant yung number of our traders na talagang marami nang sumasalo dito sa area na to. So marami nang pumuposition po dito sa area na to below 41 peso area. So it's only signifying na nagre-ready rin sila sa pagtaas na ito ni Pure Gold. We just don't know when, pero this is a good area kung saan tayo pwedeng pumuposition dito kay Pure Gold. So more on consolidation pa rin yun nakikita natin kay Pure Gold, pero more on a good place or good price na natin pwedeng mabili itong si Pure Gold. So kumbaga parang pinaka-mura na siya. So time na lang po yung magde-decide kung kailan tayo magbabounce back dito kay Pure Gold. Pero kung ikaw po yung tipo na gustong pumosition, gusto makahanap ng stocks na pwedeng iwanan for like several weeks or several months, ito yung pwede mong bilhin na stock na si Pure Gold. Para pagbalik mo sa kanya is makita mo na naka-bounce back na tayo sa kanya kasi nasa good position tayo dito below 41 peso area. So unfortunately, sa may mahawak pong shares dito kay Pure Gold, more on consolidation muna tayo. Kung may buying power pa kayo, mas maganda kung mahuli nyo siya below 40 pesos or around 39 pesos para mas makapag-average down pa kayo. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Pure Gold. Mega World closed today at 4.05. Meron po tayong pagbaba na 1.22% sa kanya from its previous closing price of 4.10. Umabot lang po tayo hanggang 4.09 today. Trades natin 1,380 and net foreign na negative 21 million. So far, today is our second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors. Pero it looks like na continuation po siya since last week ng November, so may mga pailan-ilan lang pong pumapasok. Pero generally speaking, beginning the month of December, wala po tayong support or nakikita magandang support coming from the foreign investors para po kay Mega World. Update lang po tayo para kay Mega World regarding its buyback transaction. So yung information po natin currently dito sa edge.pse.com.ph happened yesterday, December 17th. So meron po tayong total na 5 billion peso na buyback program dito kay Mega World. And as of the moment, meron na po tayong 957 million. So almost 1 billion na lang. So meron pa naman tayong natitirang 4 billion pesos. So wala pa tayo sa kalahati sa buyback transaction nito ni Mega World. So isa ito sa mga indicators na nakikita natin na possible na patuloy na magpataas ng price ni Mega World or i-sustain yung ating mga trend na nakikita sa kanya. So you can double check this one under edge.pse.com.ph.
Dito po sa chart ni Mega World, meron po tayong ino-observe na resistance around 4.20 area and then support around 4.03 area. Checking our momentum, currently, it looks like na-reach natin yung peak natin sa kanya for this period around 89 level. And then nag-close down na itong ating blue line dito sa ating red line. So we are now currently here in the 77. So we are no longer in the overbought area. And kung papansinin po natin yung ating candlesticks, for the moment, it seems na nagkakaroon po tayo ng rejection dito sa 4.10 area. So meron na po tayong ilang candlesticks, pero nagre-reject po tayo upon reaching dito sa 4.10 area. So we are now speculating na magkaroon muna tayo ng swing low sa kanya. So, umangat po tayo dito sa around 4.10 level and meron pa rin po tayong good chance na mabasag natin pababa itong 4.03 area. So, yung ating parang sinukat sa kanya last time, medyo pwede natin siyang i-adjust dito para kung mahuli nyo man siya dito around 3.95 or 3.97 area is meron pa rin kayong parang maximum na 5% na pwedeng i-gain upon reaching itong 5.80 area. So, very active naman itong si Mega World today. So, meron tayong more than 1,000 trades. Pero yung volume, it's noticeable na nagdi-diminish tayo and maliliit lang yung volume na ginagawa natin. So, more on consolidation pa rin yung nakikita natin. And since meron nga tayong weakness dito sa area na to, inaasahan po natin na pwede pa pong bumaba itong si Mega World below 4.03 area na kanyang support. So, kung iba-box out po natin siya, ito yung parang magandang place kung saan pwede tayo mag-add up kung nag-average down tayo sa kanya or kung gusto natin pumasok dito kay Mega World, ito rin yung best place natin sa kanya around 3.95 pataas na area para mas maging nasa magandang position kayo para pag nagkaroon na siya ng bounce back is mas ma-feel natin or mas mabilis tayong magkakaroon ng gain dito kay Mega World if trading yung gusto ninyo sa kanya. Pero kung investing naman, yung plano ninyo sa kanya, ito rin naman yung magandang place kung saan kayo pwedeng mag-adapt dito kay Mega World. So, check nyo lang maigi kasi yung volume natin, hindi siya ganun kalakihan. So, more on consolidation na pataas yung inaano natin, in-speculate natin dito kay Mega World. So, check nyo po maigi magiging options natin for Mega World. Fruitas closed today at 1.82. Meron po tayong pagtaas na 4% sa kanya. From its previous closing price na 1.75, trades natin 1,380 and net foreign na 6.27 million. So after po ng paglabas na 511,000, natumbasan po siya ng 6 million na pagpasok today. So it looks like continuation po siya ng ating investments from December 15 para po dito kay Fruitas. Check lang po natin itong news coming from edge.pse.com.ph. So, last December 16, meron po tayo ditong clarification of news coming from the Fruitas. So, the subject of this one is BizBuzz Philippine Daily Inquirer December 16, 2020. So, meron po kasing pinangalanan itong si Philippine Daily Inquirer na at Chinoy businessman, Jefferson Ngo, who has been investing on Wall Street but is now keep on picking up local stocks for a long-term investment horizon. So ito daw po si Jefferson Ngo is bumili ng 50 million pesos controlling shares dito kay Fruitas. So ngayon, sinabi po ni Fruitas na in relation to the above quoted news article, they are confirming that ito nga pong through their CEO na si Lester Yu, nagbenta nga po sila ng 25 million shares at 2 pesos per share dito po kay Jefferson Ngo. So confirm po itong news ni Philippine Daily Inquirer para po kay Fruitas. So ito pong si Jefferson Ngo is nagmamay-ari po ng Solanda Enterprises. So sabi po ng Fruitas, the management of Fruitas looks forward to potential synergies with its shareholders. So this is a good point spot for Fruitas. You can double check this news under edge.pse.com.ph. Dito po sa chart ni Fruit, meron po tayong resistance dito around 1.80 area and then support around 1.70 area. Checking our momentum,
very good momentum yung pinakita ni Fruit today or currently. Naka-cross up po itong ating blue line and we are now trading here in the overbought area. So nasa 85 level po tayo, and if we're going to check our MACD, dire-diretso lang din po yung ating pag-crossover ng ating purple line dito sa ating orange line. So indicating na maganda po yung momentum, and yun din yung na-observe natin sa ating trend line sa kanya. So makita po natin, meron tayong trend line dito na supported ng ating moving average 20, kung nasaan nandun po yung sa loob yung ating moving average 9. And then nare-respect din naman ng ating market itong ating moving average 9. Pero makita nyo po na yung candlestick natin today is iniwan po itong ating moving average 9 and attempting na basagin itong parang ating other edge or upper edge dito sa ating trading channel sa kanya. So we are speculating that there's a good chance na ma-maintain natin yung pagtitrade near the 1.80 area. Ang in-speculate po natin dito is baka magkaroon tayo ng little consolidation ng mga 2 or 3 days bago basagin natin tong 1.80 area. Kasi kung titingnan po natin dito sa ating history, dito sa uptrend channel na in-observe natin sa kanya, isa pan nare-reach po yung ating resistance is nagkakaroon tayo ng flat line or parang pag-pause sa kanya. So, iyon din yung iniisip natin na pwedeng mangyari dito. So, ito po yung parang pinakamalapit natin. So, noong December 4, na-reach natin tong resistance na around 1.60. Pero nagkaroon tayo ng parang pag-flat line sa kanya, maintaining the 160 level. So, it could be na pwede rin namang lumabas tayo dito sa 1.80 area. So, maintain lang din natin yung mga candlesticks natin dyan bago tayo tuluyang lumabas dito sa 1.94 para maging valid pa rin po itong ating uptrend channel na nakikita sa kanya. So, kung may hawak po kayong shares dito kay Fruit, medyo hindi muna tayo tutuloy dito sa 1.94 area. Baka mag-pause muna tayo ng 2 or 3 days dito while waiting for the moving average 9. And then, bago natin basagan ito si 1.94 area or bago tayo mapunta sa kanya sa area between 1.80 to 1.94. So, yung ating mga indicators are still intact. Pero let's base it dito po sa pattern na pinapakita ni Fruit na upon reaching the resistance level, magkakaroon muna tayo ng pause bago i-reach yung another resistance level. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay Fruit, I suggest kung medyo mahuhuli nyo pa siya below 1.80, mas maganda. Kasi makikita naman natin na nagkakaroon naman siya ng red candlestick. So pwede kayong pumasok dito kay Fruit kapag nagkaroon siya ng red candlestick. And then we can still observe na pwede pa rin nating ma-reach itong 1.94 area. So, if we're going to measure it, for example, on this box, going dito sa 1.90 area, meron kayong mga 7% gain na pwedeng i-observe sa magiging portfolio nyo, just in case. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Fruit. BSC closed today at 0.47. Meron po tayong pagtaas na 1.08% sa kanya from its previous closing price na 0.4650. Umabot po tayo today hanggang 0.51 trades natin. 3,920, very active. And net foreign natin na 3,800 in the positive. So, after po yan ng dalawang sunod, or meron tayong 15 million na lumabas, meron naman tayo kahit papano na pumasok dito kay BSC today na 3,800. Dito po sa chart ni BSC, meron po tayo dito ng resistance around 0.48 area and then support around 0.40 area. Checking our momentum dito po sa ating stochastics, naka-cross down po itong ating blue line dito sa ating red line, and then we are trading here in the 68 level. So wala po tayo sa overbought area, pero more on the side naman po tayo ng overbought area. And then kung mapapansin naman natin dito sa ating mga past trading days, na maintain naman po natin itong above 60 area dito sa ating stochastics. That's why ma-observe po natin na meron tayo dito parang uptrend na or trading channel na uptrend na nakikita dito kay Basic Energy. Yun nga lang, meron tayong nakikita dito mga signs of weaknesses para kay BSC. So first, dito sa ating candlestick noong December 17 kahapon. So umakyat tayo dito siguro as high as 0.56 pero
na-compress down po tayo. So first sign of weakness po yan. Ibig sabihin, hindi po tayo or hindi po ready yung market na basagin itong 0.48, 0.54, or pati na rin pong 0.59. And then, nagkaroon na naman po tayo ng panibagong weakness today. Ito pong ating red candlestick today, signifying na medyo malakas nga po itong 0.48 area kasi dalawang candlesticks na po yung nag-a-attempt pero hindi pa rin po natin siya nababasag. And then at the same time, bumaba po ulit tayo dito sa ating parang uptrend channel na ino-observe sa kanya. So meron tayo dito parang edge or high na ino-observe nung November 24. Dito po natin siya nilagay. And then today, pumasok nga po tayo dito sa ating dito sa ating uptrend or trading channel na ino-observe dito kay BSC. And kung makita naman natin, nagkaroon nga tayo ng strong momentum dito kay BSC. That's why yung mga candlesticks natin beginning nung December 14 is masyado na pong malayo or nakaangat dito sa ating moving average 9 dito sa ating purple line. If we are going to measure kung gaano na po kataas yung tinaas natin dito kay BSC from that time na nagkaroon tayo ng strong move sa kanya, meron na po tayong 76% gain. So definitely, yung mga nasa area na to, around 0.30, they are the ones who did the profit taking noong December 17. And yung mga napag-iwanan po, yung mga hindi pa nakapag-profit taking kahapon, is nagpa-profit taking today. So apparently, we are speculating na hindi muna natin mababasag itong 0.48 area, and we are speculating na magtutuloy pa po yung pagbaba nito ng ating candlestick dito kay BSC. And so by next week, baka makita po natin yung mga candlesticks natin dito above the 0.41 area kung saan mamimit po natin itong moving average 9. So baga parang magpa-flatline na naman po yung ating mga candlesticks dito sa ating moving average 9 upon reaching itong 0.40 area. So more on consolidation na po yung mangyayari dito kay BSC. So lalabas po muna yung mga gustong lumabas sa kanya, and then mag-accumulate ng shares or magtatalo pa yung ating mga buyers and sellers. So kumbaga ihina po yung ating momentum dito. So yun na nga po, nagkaroon na tayo ng mga signs na humihina na po yung ating momentum. So unfortunately, we're speculating na baka magtuloy pa siya above dito 0.40 kung saan nga po mamimit itong ating moving average 9. So that would be a good time kung saan pwede tayong mag-add ng shares dito kay BSC just in case gusto nating mag-trade sa kanya para kapag nag-bounce back na po siya ulit from this instance hanggang dito po sa next na resistance is meron tayong 18%. Pero you have to be cautious as well because we don't know yet kung strong enough na po itong ating 0.40 kasi makikita po natin na medyo nababasag-basag natin itong moving average 9. So baka pwede pa rin natin siyang ma-observe below 0.40 area. So sa mga nagpaplano pong pumasok dito kay BSC, I suggest medyo i-observe nyo po muna. Meron na tayong mga signs of weaknesses na nakikita sa kanya, and yun nga po, almost at least 70% na po yung tinataas natin dito kay BSC. Nagkaroon na po tayo ng profit taking kahapon. Meron tayong second profit taking today. And baka po by next week is magtuloy pa po tayo pagbaba dito hanggang 0.40 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. Merry Christmas! I'll see you soon. QRepublic.